Halina't ating alamin kung paano mapapangalagaan ang ating mga karapatan. Alamin natin ang batas. Narito ang inyong mga lingkod. Good afternoon, bayang minamahal. Isa na namang araw ang ipinagkaloob sa atin upang muli kaming makapaglingkod sa inyo sa awa at tulong ng Diyos. Kasama ko pa rin sila Judge Leo. Judge. Hello. Attorney Nick. Hi. At may bisita tayo ngayon. Makakasama natin si batang-batang napakagandang lalaki, Attorney Anton Espino. Welcome. Anton. Maraming salamat, Attorney Alright. Boogie. Okay. Alright, magandang hapon po. Bago natin simulan ang pagsagot sa inyong mga katanungan, isang legal phrase ang muli nating pag-uusapan sa oras na ito. Okay, Attorney Boogie, simulan mo. Ang ating phrase of the day ay preliminary injunction. Kasi umuugong yan eh. Umugong yan eh. Di ba? Pinag-usapan natin yan nun eh. Ano ba, ikaw muna, Attorney Anton, ano ba ang ibig sabihin niyang paano nating maipapaliwanag ang preliminary injunction sa ating mga nanonood? Tama ka dyan, Attorney Boogie. Kasi ang preliminary injunction, parati yung ginagamit natin mga abogado kapag merong isang bagay na gusto nating ihinto ng korte ang pangyayari. Ang classic na mga example dito ay kunyari, merong isang party na mawawalan siya ng tirahan or ng bahay pero meron naman siya mga ebidensya para hindi matuloy ang pag-auction sale ng kanyang bahay, pwede siya humingi sa korte ng isang preliminary injunction para hindi muna matuloy ang pag-auction sa kanyang bahay. Pero bago siya bigyan ng preliminary injunction, hihingi muna siya ng TRO, hindi ba, Judge? Ano, pangkaraniwan yun. Unang remedyo nila, hingi siya ng TRO, 20 days lang yun pag naibigay. Tapos, it will go to the second level, which is preliminary injunction. Medyo limitado. Oo, dahil yun, irreparable damage. Yung bang ang magiging perwisyo doon sa humihingi ng preliminary injunction, hindi pwedeng bayaran. Hindi ba? Irreparable, hindi pwedeng ayusin. Oh, ito'y emergency yan eh. Oo, Pang-emergency yan, pang-remedyo. Para na sa ganun ikangay, kung meron naman talagang basihan, wag naman agad-agad na maisagawa yung isang bagay na maaaring magdulot ng danyos o kasiraan o kawalan. Paano bang humihingi ng preliminary injunction? Attorney Boogie, usually ang ginagawa natin dyan, kung nagpa-file tayo ng application for TRO and or preliminary injunction. Sa regional trial court tayo nagpa-file ng mga ganyan at dapat syempre ito ay verified dahil requirement ito ng ating rules of court. At kapag tayo nag-file ng preliminary injunction, requisite dito na magkaroon ng notice and hearing. Talagang kailangan pagbigyan ng pagkakataon ng dalawang partido para humarap sa korte at sila ay mag-usap kung paano nila ilalathala ang kanilang mga posisyon. May gastos ba rin? Abogado. Hindi, yung sa pagpa-file ng for application for TRO. May filing fee. May filing May fee. schedule yan. May schedule. Alright. Usually kasi Attorney Boogie, kapag ikaw nag-file ng complaint, nakalathala na sa iyong complaint yung application mo for preliminary injunction. At nakalagay na rin doon kapag ikaw ang nag-file, ay nakakompute na kung magkano yung bayaran. Bago pa yung ban. Bago pa yung ban. Alright. Okay. Okay, sa ating pagbabalik, sasagutin na namin po ang inyong mga katanungan legal na ipinadala ninyo sa amin. Kaya huwag kayong maglilipat ng channel. Naku, manatiling nakatutok dito sa UNTV para sa Law Profile.